Basta darating yung sasakyan. Ay. So po, magandang hapon po sa lahat. Pasensya na po at bigla kaming nawalan ng kuryente dito sa buong factory. Kaya totaling blackout po lahat. Wala po akong internet. Kaya hindi po ako maaga nakapasok. Sa hapon na ito, umpisahan po natin sa Bible reading sa ating mga kasama sa ministry. Sino po yung ating first reader sa ating Bible reading? Sister Daisy, Sister Helen. Sister Daisy, Helen. Okay po. Sa Titus na po tayo, chapter 3. Basahin po natin ang nasasaha. Sabi po dito, paalalahanan mo ang mga kapatid na sandali lang, hindi ko. Pinuno na may mga kapatid na magpapasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Verse 3, noong una, tayo'y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at nagiging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Ngunit naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas, iniligtas na tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ni Espiritu Santo. Verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. 7, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Verse 8, mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyagay mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. 9, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, matapos-tapos natalaan ng mga ninuno at ang mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting ibubunga at walang halaga. 10, pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo ng taong lumikha. Tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Thanks. Thank you, Lord. 12, chapter 12, papuntahin Corinne si Artemas o si Tychicus pagdating ayaw mag-scan. Pakitaas. Ayaw po. Ayaw po mag-scan. Sister Lilia, pakinalang po. Okay, hanapin ko dito, Sister Helen. Teka ha. Ayan na.
Ayan na. Ayan na. Wala niyo. Thank you po. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si papun Ayaw. Papuntahin ko dyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila diyan, pilitin mong makapunta dito sa Nicopolis. Dito na ako'y magpapalipas ng taglamig. 13, sikaping mong mapadali o ang paglakbay ni Apollos o ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila'y magkukulang o sa anumang pangangailangan. 14, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging pakinabang. 15, kinukumusta ka ng mga kasama ko rito, ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid ng pananampalataya. Pagpalain kayong lahat ng Amen. 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 Manalangin tayo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa bawat mga salita na nabasa po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo upang kami ay makapamuhay ng mayroong kabanalan sa iyo pong harapan. Pagpalain mo po ang nagbasa sa hapong ito. Tulungan mo po na ang bawat mga salitang ito ay maisapamuhay at maging ganun din ang bawat mga nakarinig ng mga salita mo po sa hapong ito. Pagpalain mo at ito po ang maging gabay namin sa araw-araw ng aming pong mga buhay, yung mamuhay ng may katapatan sa iyo pong harapan. Salamat po sa iyo sa mga pagtuturo mo. Pagpalain mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Wilfred. Maraming salamat po sa kasama kong nagbasa kay Sis. Thank you po. Sa ngayon naman po, tawagin po natin si Brother Vic para po sa kanyang scripture reading at opening prayer para sa ating gawain. Basahin po natin ang Romans chapter 12, verse 1. And so, dear brothers and sisters, I plead to you to give our bodies to God because of all He has done for us. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alaalang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog, buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, karapat-dapat, pinaka-the best talaga na offering is the living sacrifice of our body. Lord, marami pong salamat. Maraming salamat sa salita mo. Saka itong verse na to ay makapagbigay ng sort of security at saka peace of mind sa atin, especially kung tayo lang mag-isa, mapalayo tayo kung malayo pa ang araw na pagsamba. This is the best time, the best verse for us to remind ourselves to offer. And as we offered, meron na tayong part na makikitang sort of parang parang nakontento tayo na habang tayo nasa bahay, habang meron tayong ginagawa, meron tayong inaisip pala na parang ialay natin yung
isip natin, yung anong ginawa natin, yung puso natin. Maraming salamat po. Ihanda po namin ang aming sarili, buksan namin yung mga puso at saka isip at saka tenga sa bagong salita naman ngayon na darating. Maraming salamat po sa opportunity. Thank you for the Zoom. Thank you, Lord, sa House of Refuge, sa mga pastors namin, at saka dito sa Pilipinas, saka sa Taiwan. Malaki oportunidad po sa amin na kinig kahit saan sa ganitong programa. Maraming salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Vic. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sapagkat sa hapong ito, kahit po hindi tayo sama-sama physically, we are gathered in a virtual. Alam po natin na si Lord ay nasa presence natin in the midst of our trials, sa anumang struggle sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Si Lord ay laging nandiyan. Maliit man na bagay o ang blessing na dumadating sa atin sa mata ng Diyos, ito'y napakalaki para sa atin. Kaya sa hapong ito, tawagin po natin si Sister Lilia para sa ating praise and worship. Kahit po nagkakaroon po tayo ng medyo interrupt sa ating virtual, patuloy pa rin pa tayong na mag-praise kay Lord. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Daisy. Ngayong hapon na to, mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Katulad ng scripture reading, let us offer our bodies as a living sacrifice unto the Lord. Dito sa ating ginagawa, tama ang sinabi ni Sister Daisy, minsan sa connection merong mga choppy connection. Pero alam nyo mga kapatid, as we worship and praise God, diretsong-diretso ang ating connection kay God. Dahil God is looking at our hearts. Kaya i-offer natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating mga boses natin, awitan natin at pasasalamatan natin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. Dahil napakabuti ni Lord sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Awitin po natin to mga kapatid. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sa akin, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin
Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Hallelujah. Oh, O Jesus. Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, aawitan ka namin at pupurihin, O Diyos, O God. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan. Nakasama namin ngayong hapon na ito, Panginoon. Thank you, O God. Let your heart be blessed. And deliver us this afternoon, Panginoon. Lord, buong puso ka naming inaawitan ngayong hapon na ito, Panginoon. At ang aming mga puso, Lord God, ay nakikita mo na punong-puno ng pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil kahit makapangyarihan ka, Diyos, Lord, ikaw ay napakabuti, Panginoon. You are so good and so merciful, Lord God, and so gracious. Lord, namin ngayong hapon na to. Let your presence fill our homes this afternoon, oh God. Let your presence embrace us this afternoon. Lord, punuin mo kami, Lord God, ng iyong habag, Lord God, ng iyong grasya ngayong hapon na to. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka naming aawitan, O Diyos, Lord God, at pasasalamatan, Panginoon, ngayong hapon na to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you and honor you and thank you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, ngayong hapon na to, O God. You will continue, Lord God, to move in our midst, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Pasasalamatan natin ang ating Panginoon ngayong hapon na to ng buong puso, mga kapatid. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y
Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa atin katulad ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, ng iyong tunay na pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa. Lord, kayo po ang dahilan kung bakit kami ay nagkasama-sama ngayong hapon na to, Panginoon. Lord, punuin niyo kami ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Lord, we thank you. We honor you, Lord God, and we glorify your name. Maraming salamat, Lord. You are the greatest thing that has ever happened to us, O God. Kayo po ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin, Panginoon, na nakilala ka namin, God, at nagkaroon kami ng personal relationship with you. Lord God, thank you for the Spirit. Continue to speak to us, Lord, as we continue, Lord God, to honor you and worship you, Lord God, sa ganitong ginagawa namin ngayong hapon na to. Lord, bless, Lord God, sa lahat ng parte, Lord God, ng gagawin namin this afternoon. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for your goodness, oh God. Thank you, Holy Spirit. You are free to move this afternoon in our homes and in our lives, oh God. Thank you, Lord. Thank you so much. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Thank you din kay yung family sa ginawa niyong hapon to. To God be all the glory. Amen. Amen. Yes, thank you, Lord. Yes. Salamat sa Panginoon at thank you kay Sushin at sa Shu family at naitawid po natin yung ating worship celebration, no? Despite sa sobrang busy ng ating pastor, si Pastor Mario, but at the same time, meron pa rin at magagawa pa rin talaga kung talagang may talagang nandyan si Lord sa atin, gagabayan at gagabayan niya tayo. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa katapatan ng pinagkaloob mo sa amin. Sobra po, despite sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, nandyan pa rin ang Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Salamat sapagkat sa ating mga kahinaan, never niya tayong iniwan. Pagkus inalalayan niya tayo. Kaya sobrang thankful tayo kasi meron tayong Panginoon, buhay na buhay sa ating mga puso. Mga kapatid, tayo po, dadalo naman tayo sa ating communion service para sa ating ministry. Tawagin po natin si Brother Yu Chang. Kuya, hindi ka po namin marinig. Good afternoon, brothers and sisters. Let's start our Holy Communion. The Holy Communion is the way we know God near us, close us, always with us. No. So very important, the Holy Communion. If we have emergency, we have to take Holy Communion. The Holy Communion is a memory of Christ's suffering and death, a precious gift to those who believe like us. It is a victory celebration of unity with Christ, declaring his power over sin and death. It is a fellowship with Christ, a Savior of the world, King of kings and the Lord of lords. And it is a gathering with Christian in one accord, sharing and proclaiming the love of Christ. Brothers, sisters, let's read Matthew chapter 26, verse 26 to 28. The night before he was betrayed, he took the bread, and after he had given thanks to his Father, he broke the bread and gave it to his disciple and said, "Take, eat,
This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Thank you, Lord, for your precious body that was broken because of our sins. And you took in your body all our sicknesses, diseases, infirmities, and the curses, so that we may not suffer as you had suffered for us. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, let's take the bread. This bread represents his broken body. As we eat this bread, his flesh will be blended with our flesh, and we shall be healed, even as we are healed now, and we shall be with him throughout eternity. This is the broken body of our Lord and the Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's eat the bread. When supper was ended, he took the cup, and after he has given thanks to his Father in heaven, and said, "This is the cup of my blood, the blood of the new and the everlasting covenant. It will be shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." Lord, we thank you for your precious blood that you shed on the cross of Calvary, so that, Lord, by your death we may have eternal life. Thank you, Lord Jesus. Brothers and sisters, let's take the cup. This cup represents his blood. As we drink this cup, his blood will be mixed with our blood, and his blood will flow through our veins, our arteries, and all parts of our body, and we should be healed, even as we are here now. Amen. And we should be with him throughout eternity. Amen. This is the precious blood of our Lord and the Savior Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's drink the cup. Thank you, Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your love. Lord Jesus Christ, thank you, you pay our sin on the cross. Everything is finished. What we have to do is rest in you. You will do everything for us. Father, thank you. Today we gather here together to worship you. Holy Spirit, you are here with us. Thank you, and thank you, Jesus Christ. Forever we thank you to you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, thank you, Lord, for all the blessings, Lord, for every day, for all the guidance, and abundant blessings for every one of us. Maraming salamat sa ating kalakasan. Lord, sa hapong ito, tinataas namin, Lord, ang sigla at lakas at ang espiritu mo at presensya para kay Pastor Wilfred, para sa kanyang pagbabahagi ng Word of God. Bigyan po natin ang ating floor para sa ating Pastor Wilfred. Ready na po kami makinig sa iyong mga magandang balita. Amen. Magandang hapon, no? Thank you, Sister Daisy. Thank you po sa inyong lahat, no? Dahil doon sa nagpaawit sa ating kinanta, no? Talagang feel mo yung presensya ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ay patuloy po nating nararanasan. Salamat, Sister Lilia. Salamat sa buhay po ng bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Ang Diyos ay napakabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin.
Napakabilis ng panahon sapagkat ito na po yung last no ng linggo ng January, last Sunday na po ngayong araw na ito. No, kaya napakabilis lang, no, napakabilis po ng panahon. Kaya ang lahat ng ito ay ating pong pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat napakarami po ng ating pong napakinggan na salita po ng ating pong Panginoon maging kagabi lang, no? Hallelujah, patuloy na tayo ay tinuturuan ng Diyos na mamuhay ng merong pong kabanalan sa harapan po ng ating Panginoon at maging yung katapatan ng bawat isa sa atin sa harapan po ng ating Panginoon. Okay, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa orasong ito, no? Alam ko napakarami ng ating napakinggan, no, yun sa seeking the cross, no, yung self-deny, maging yung pong the hard truth, no, tsaka yung pong path to greatness, no, yung landas ng kadakilaan. Ngayon naman pong hapong ito, ang ating pong mapapakinggan ay walang iba, kundi ang title po nito ay yung pagbabagong buhay. Naririnig niyo po ba ako? Yes po. Opo, Pastor. Malakas naman ang dating dyan ng boses ko, ano, Sister Liliano. Opo, loud and clear po. Loud and clear. Kaya katulad ng sabi ko po, no, ang title po nito ay yung pagbabagong buhay, no. Ito po yung katugtong ng ating pong pinag-aralan, ito pong 3 linggo na lumipas at ito ay last ngayon pong January po na ito na ibabahagi sa ating pong kalagitnaan. Purihin ang ating pong Panginoon. Basahin po natin sa aklat po ng 1 Peter 1, verse 14 to 16. Ang sabi po ng ating pong Panginoon sa unang Pedro 1 to 14 to 15, hanggang 16 po, ang sabi niya dito, bilang mga masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung unang kayo ay wala pang tunay na pagkaunawa sa Panginoon. Verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong mga ginagawa. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Grabe, ano, napakaganda po ng sinasabi sa aklat ng unang Pedro 1 to 14 hanggang 16 po mga kapatid, ay meron pong sinasabi ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang una pong mga kabanata ng 1 Peter tungkol sa kabanalan ng Diyos at ang ating mga ginagawa ay dapat nagpapakita ng kabanalan ito. Kasi ito po yung sinasabi sa kanya pong mga salita. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos na tinawag niya, tayo ay inilaan upang maging banal sa lahat ng ating mga ginagawa. No, yun po, no, napakaganda po ng sinasabi sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang kabanalan po ay nagmumula sa isang malapit na ugnayan sa ating pong Panginoong Jesucristo. At hindi po ito nababatay sa ating pong mga ginagawa. Hindi gaya ng ibang mga paniniwala na sinasabihan tayo na magpakabanal sa ating kilos lamang. Pero ang Diyos ay patuloy na sabi niya, ang kabanalan daw po ay nagmumula sa isang malapit na ugnayan sa ating pong Panginoong Jesucristo. No? Ito po yung
Ito po yung gusto ng Diyos, no? Yung intimacy with God in the name of Jesus. Ang ating kabanalan ay nagmumula, no, sa pamumuhay na kasama po ng Diyos at sa pagpapahintulot sa Kanya na baguhin at pabanalin ang bawat isa po sa atin. Ganon ho ang nais at gusto po ng ating pong Panginoon Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa araling ito ng 1 Peter 1:14 hanggang 16 po mga kapatid, ay ating pong titignan ang tatlong katotohanan tungkol sa kabanalan na magbibigay sa atin ng kakayanan at karanasan na makapagbagong buhay. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Una po mga kapatid, unang puntos dito sa ating pong tinatalakay, ang sabi po dito, ang Diyos ay banal. Kaya ang sabi sa verse 16, anong sabi sa verse 16? Pakibasa po lahat. Sa verse 16, yan. Pakibasa po ninyo. Nawala. Baba, sa baba. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. Thank you, sister. No, napakaganda po ng sinasabi, sapagkat ang sabi sa verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang Diyos ay mapagmahal sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maawain ang ating pong Panginoon. Subalit siya rin po ay banal. Pinamumuhian niya ang kasalanan. Subalit mahal niya ang mga tao po, mga kapatid. Kaya patuloy po nating tandaan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ito po ay Diyos na banal. Kaya sa buhay ng kanya po mga anak, hallelujah, tayo rin po ay mamuhay ng may kabanalan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang kanyang kabanalan, ito po ay nangangahulugan na meron siyang mataas, no? Mataas na pamantayang moral. No, maging sa ating mga buhay, yung mga ugali natin kailangan maayos harapan po ng ating pong Panginoon para ang Diyos ay maluwalhati po natin mabigyan ng kaluguran sa kanyang pong harapan. Ang kabanalan ng Diyos, siya po ay hindi nagpaparaya, no, sa kasalanan. Kaya pag tayo nagkukulang, nagkakamali, no, nalulungkot ang ating pong Panginoon. Kung kaya't sa pamamagitan ng krus, inako ni Jesus ang dapat sana ay sa ating kalagayan. Inako ang hatol na ito ng Diyos na dapat sana tayo po ang tumanggap ng kahatulan. No? Kaya makita po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo na dapat tayong naipako sa krus, pero siya po ang umako ng lahat po ng yan. Siya ay nagdusa. No? Kaya kailangan sa buhay po ng bawat isa sa atin, huwag nating sasayangin na sa bawat mga salita na patuloy po nating napapakinggan, ito po ay sa puso po natin at may sa pamuhay ng mayroong kabanalan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Number 2, kay Kristo tayo po ay ginawang banal. Ano po ang sabi? Diyan po sa aklat, sa aklat po sa 1 Peter 1:18-19. Nakita po natin dyan. Oh. Nandiyan po sa screen. Pakibasa nyo ko para 18-19.
Yan. Ayan. Sige, basa. Kabuluhang pamumuhay. Kung ano ang ipinantubos Sa magulang. Ang tubos sa inyo, hindi ang bagay na nasira. Tubos. Tulad Ayan. sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira Sira o nauubos. Tulad ng ganito. o pilak. Alam nyo kung ano ang Verse natubos 19. sa inyo ng walang pagbuluhan pamumuhay. Yan. Pagitan. Kundi sa pamamagitan ng ano yun? Yan. Sa verse 19. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang kordong walang batik at kapintasan. Amen. Napakaganda po. Si Kristo, tayo po ay ginawang banal, no? Kaya nga sabi, maging dyan po, sabi natin, alam niyo kung ano ang pinatubos sa inyo, walang kabuluhang pamumuhay sa inyong minana, sa inyong mga magulang. Tinubos tayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na sisira, tulad ng ginto at pilak. Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo na siyang tulad ng kordero na walang dumi at kapintasan, no? Kaya napakaganda po, no? Ang ating mga kasalanan, ito po yung pumipigil sa atin, no? Na magkaroon ng relasyon sa isang banal na Diyos. Ito po yung pumipigil, no, yung kasalanan. Gayunpaman, dahil sa labis ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ipinagkasundian tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kaisang anak na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil si Jesus ay dalisay at walang kasalanan, hallelujah, siya lamang ang maaaring pumalit sa atin at magbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan Yo, ng so they dugo know my ni side. Kristo. Tayo ay What's the ginawang banal. Tayo raw po ay ginawang banal ng ating pong Panginoong Jesucristo. Number 3. 一个月， Number 3 po. 菜是你买的吗？昨天我买，昨天买。啊，你还有钱吗？ Hindi. 我有钱买菜。 Number 3 po, pakinggan po natin. 一张 Diyos 一张那个瓦林给我。哦，啊，你这样买多少？我这样 Yung sa amin ang kakayanan 我这样好了。你跟小老板 na 讲吧， mabuhay 跟小老板 ang 讲了。 banal. 然后，我 Pakipatay mo na yung ano dyan. Opo. 小老板在台湾，那里他不在台湾，他出国。哎，没有，所以要等回来。我知道啊，知道哦。昨天没有，现在没有，稍等有哦。OK，没，先生不游戏。OK，我好了，这样。在想，你有那个吗？保温瓶没有？那个什么保温瓶？哎， Ikatlo, pakinggan po natin, no? Ikatlo, 保 the 温 first po, journey kasama po na ang Pastor, sa kakayanan na mabuhay ng banal. Ang sabi po sa ikalawang Pedro, sa 2 Peter 1:5-7, ang sabi po, subalit dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang kaalaman sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit
sa pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Nawala tayo. Naririnig pa ba niya ako? Opo, Pastor. Naririnig po. Yung Opo, Pastor, naririnig po namin. Ikatlo, sa Diyos galing ang kakayanan na mamuhay ng banal. Ito po ay nasa 2 Peter 1:5-7 po mga kapatid. Dapat tayong umayon sa kabanalan ng Diyos sa parehong panlabas at panloob na anyo. Yun po yung binibigyan din sa ating pong kalagitnaan. Gayunpaman, dahil sa mga kinakaharap natin, dahil sa mga kinakaharap nating mga hamon, may pagkakataon na nahihirapan tayong magpakabanal. Kaya hinihikayat tayo ni Pedro na tularan ang Diyos sapagkat ang Diyos ay banal po mga kapatid. Maging banal tayo sa lahat po ng mga pagkakataon, sa lahat ng bagay. Ito po ay mangyayari lamang dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na mamuhay ng may kabanalan. Amen? Ganun po ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Idagdag sa inyong pananampalataya ang mga magandang katangian na dapat paunlarin ng isang Kristiyano upang maging mapagtagumpay sa larangan ng espiritual at mabunga sa harapan po ng Diyos. Yung mga naging Kristiyano ay dapat ding magsikap na idagdag sa kanilang pananampalataya ito pong mga sinasabi sa kanya pong mga salita. Amen? Hallelujah! Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang salita po ng Diyos, lagi po natin yan nakikita, nababasa. Hallelujah! Every day, meron dahilan kung bakit ito patuloy nating nababasa sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya, ako ay banal, kaya mamuhay rin tayo ng may kabanalan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Maraming salamat at magandang hapon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong mga salita na nahayag sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tunay na ikaw po ang Diyos na siyang patuloy na gumagawa upang kami ay makapamuhay ng may kaayusan sa iyo pong harapan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na banal po, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagtuturo. Salamat sa iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang patuloy po kami na makapamuhay ng may kabanalan sa iyo pong harapan, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Marami pong salamat maging sa mensahe sa hapong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay po ng bawat isa na nakinig na maraming salamat aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sister Daisy. Daisy. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Hello po. Naririnig ka namin. Salamat. Pasensya na po at mahina yung ating internet. Internet lang po ako sa factory. Para po sa prayer natin sa UPG, tawagin po natin si Sister Lilia. Opo, thank you. Thank you, Sister Lilia.
Maraming salamat, Sister Daisy. Ang ipag-pray po natin ngayong hapon na to ay ang mga Hindu. Ang Hindu po ay umabot na po ng 1.1 billion na naniniwala sa religion na ito. At ito po ay iniisip na umabot pa ng 1.4 billion sa year 2050. 2050. Kaya sa malamang dadami pa sila. At ang 94% po ng mga Hindus ay makikita sa India. At ang 30 pinakamaraming mga Hindus ay una po ang India, at ang pangalawa ay ang Nepal, at ang pangatlo ay Bangladesh. Yan po ang 3 bansa na may marami pong mga Hindu na mga pananampalataya. At ang Hindu po, mga kapatid, marami po silang pinapaniwalaan. Kadalasan po karamihan mga Hindu naniniwala sa mga milyon-milyon na mga Diyos-Diyos. No? Iba't ibang klase, sobra millions of gods. At meron din silang pinapaniwalaan na ang lahat ng bagay ay Diyos. So lahat ng bagay, kaya karamihan sa mga Hindu believers ay naniniwala na banal ang baka. Kaya wino-worship din nila ang baka. Kaya po kailangan po na ipag-pray natin sila dahil hindi po tama yung ginagawa nila, and they need to know the one true living God, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya po ipag-pray po natin ang mga Hindus worldwide na magkaroon sila ng hunger and thirst at makilala nila ang totoong Diyos, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. I-pray din natin opportunities to hear about God and His plan of salvation, na meron ding mga understanding, magkaroon sila ng understanding of sin and desire for salvation. At ang entire families ng mga Hindu people and communities to love Jesus as their Lord and Savior. At magkaroon din ng courage and protection sa lahat ng new and old believers so that they can share the good news of salvation. Kaya po, itataas natin ang mga Hindus ngayong hapon na to sa ating prayer for UPGs. Let us pray. Panginoon, ngayong hapon na to, Lord God, Lord, ang Hindus po, Lord God, ang nasa sentro ng aming panalangin sa mga unreached people group. We just pray, Lord, that your spirit will hover around the land of India, Nepal, and Bangladesh, at sa iba't ibang lugar na maraming mga Hindus, Panginoon. Let your Holy Spirit, Lord God, come upon every person, O God, at they will have personal encounter with you, Lord, at makilala kanila bilang kanilang Panginoon at Diyos ng kanilang buhay. Lord, we pray for mga opportunities. Lord, mga opportunities, Lord, sa lahat ng mga Bible-believing Christians to encounter a Hindu person, O God, at ma-share nila ng plan of salvation mo, Panginoon. And we also pray na magkaroon din sila ng understanding of sin. At ang kayo po, Panginoon, is a forgiving God. And you have an offer, Lord God, and a gift of salvation. And we also pray, Lord God, na ang buong pamilya, Lord, ng mga Hindus, oh Lord God, they will learn to love Jesus Christ and they will all become Christian, Lord God, and believers of our Lord and Savior Jesus Christ. We pray for courage and protection, Lord, sa lahat ng mga new believers at kahit po sa mga converts, Panginoon. We pray, Lord, na magpatuloy sila, Lord God, na nag-aalab, na maglilingkod sa inyo. At Lord, use them, Lord God, to continue to reach out to their fellow Hindus, oh God, at Lord, that they will be willing to share the word of God unto them, Lord. Maraming salamat sa mga missionaries, Lord, na ipapadala mo sa mga lugar na ito, Lord, at alam na alam niyo kung saan po ang mga lugar na napakaraming naniniwala
Lord, na ganitong klaseng paniniwala, O God. Lord, thank you, O God, na kayo po, Lord God, will crush, Lord God, all these false beliefs, Panginoon, and they will know and encourage who you are, O Lord God. They will know and learn who you are, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, for the Damascus Road, O God, experience of these people. Lord, continue, Lord God, to reach out to these people, Panginoon, and we will never stop praying for them, O God. Thank you, Father God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Sister Daisy. Amen. Amen. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po, Sister Lilia. Thank you so much po. At dadalo naman po tayo sa ating tithes and Magandang hapon. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Mahina ang signal ni Sister Daisy, kaya pasukin ko na. Okay na po ba? Yes, sis. Okay. Praise God at natagumpayan natin ang mga technicality kahit ano. I really pray na marunong kami ni Sushin gagawin when Pastor was out. And God bless sa ating lahat. So dadako po tayo sa ating tithes and offering. Nasabi po sa ating verse sa 1 Corinthians 9:6-7, ang pagkasulat po ay ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, ang naghahasik naman marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So dito na makikita natin sa verse 7 na ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So maraming bagay na binibless tayo ni Lord sa ating mga buhay. And sa ating part ngayon sa cross-checking, isa sa mga nabibigay natin ng magagandang example, yun yung pagkakaloob. And kasama sa oras at ang pagmamahal ay isang malaking parte sa buhay ng Diyos na binago tayo. Dahil nga ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig sa ating natutunan. So yun po ang ating verse ng tithes and offering ngayong hapon. Nawa tayo po ay mag-bless and ipipray natin na hindi lang po tayo nakikinig but we endures talaga sa pagbibigay. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat sa dala namin ngayong hapon na pagkakaloob, Panginoon. Kasama ang panahon, kasama din ang oras, kasama din ang lahat ng mga bagay na hahawakan namin, Lord God. Amin pong nabibinitawan at amin pong nasurrender sa iyo at kami po ay susunod lamang, Panginoon, na sa ayon mo. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa't isa na hindi lang po sila makikinig, Lord God, kundi sila po ay marunong magbigay din, Panginoon, sa gawain nito. Kaya manatili po kami, Lord, na humihingi ng gabay at ayusin mo ang aming buhay. At maraming salamat, Lord God, sa pagkain araw-araw na binigay mo sa aming hapagkainan. Talagang kami ay blessed na blessed, Lord God. At sa pagising namin sa umaga, sa lakas na yun, Lord God, tunay, Lord God, na napakabuti mo at hindi ka nagpapabaya. At sa darating pa na taong 2024, Lord, patuloy na kami po ay umaapaw financially na nagbibigay at kusang loob dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, nandyan pa ba si Sister Daisy?
Yes po. Back Dito to po you. ako, Ate Grace, nandito po ako. Salamat po. Maraming salamat, Ate. Magilaw po kasi talagang hindi maganda ang pakiramdam. Sobrang, nasa labas po kasi ako dahil sobrang hina ng internet sa kwarto ko. Hindi ko po talaga nadidistract po. Pero sabi nga ni Lord, may paraan talaga. Kaya kailangan ko lumabas para lang ituloy ang ating Amen. service. Pasensya na po kayo sa itsura ko. Sige lang, mga Okay lang, sister. Steph. Opo, ngayon po, dadako naman po tayo sa ating prayer for the nation. Pangungunahan po tayo ni Sister Maylene. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin maging sa aking bansang Pilipinas at sa ating closing prayer. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tunay na ikaw ay dakila. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito. Itinataas po namin ang aming bansang Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga namumuno sa aming bansa. Pangunahan mo nga po sila, Panginoon, at patuloy mo silang bigyan ng karunungan mo. At tunay na sila nga po, Panginoon, ay naglilingkod, hindi para umangat ang kanilang mga pangalan, upang sila ay maging maranya ang buhay, kundi tumulad sa iyo, Panginoon, na nagpakababa ka, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang mga tao, Panginoon. Hallelujah. Sa pangangailangan, sa tulong ng kaligtasan, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po ang namumuno sa amin na matulad sa inyo, Panginoon, na ikaw ang tunay na ehemplo, Panginoon, ng tunay na paglilingkod, Panginoon. Ang tunay na naglilingkod ay tunay na nagpapakababa, Panginoon, in the name of Jesus. Pangunahan mo nga po sila, lalong-lalo na po ang aming Pangulo, at ang kanyang buong kabinete, Panginoon, at ang mga lokal na nanunungkulang, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po sila na maging tunay na lingkod mo, Panginoon, na mayroong pagmamalasakit, na mayroong pagmamahal sa kanila po mga kababayan, Panginoon. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga namumuno sa amin kung paano na magkaroon ng karunungan na maisaayos ang mga problema na nakakaharap, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Lord, napakarami pong mga problema, Panginoon. Nandiyan na po, Panginoon, ang mga pangangailangan sa araw-araw ng aming mga kababayan. Nandiyan po ang sa trabaho, negosyo, Panginoon. Maging po, Panginoon, ang aming po, Panginoon, na karagatan na binubuli ng China, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito'y patuloy po namin sa iyo, pinagkakatiwala, Panginoon, sapagkat wala pong magagawa ang tao, Panginoon, malibang malayo at hindi marunong kumilala sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, ang lahat ng ito'y patuloy po namin sa iyo, ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at nawa, dalangin po namin ang mga Pilipino ay tutuhanan po makakilala sa iyo sa Bibliang kapamaraanan, makilala ka na ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang pinagbumulan ng lahat ng aming mga pangangailangan, hindi lamang sa pangangailangang material, kundi maging ang aming buhay, ang aming kaligtasan ay sa iyo nagmumula, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Panginoon, maging ang bansang Taiwan, nakikita mo rin po ang kanilang kalagayan. Panginoon, dalangin din po namin na patuloy mo rin po silang ingatan at pagpalain, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming mga kababayan na nagsisika, Panginoon. Hallelujah, sa kanila po mga trabaho, Panginoon. Lord, tulungan mo nga po sila at nawa po, Panginoon, na pagpalain mo rin po ang bansang Taiwan, Panginoon, upang ang aming mga manggagawang Pilipino sa Taiwan ay pagpapalain mo, maging daluyan ang pagpapala mo, Panginoon, para po sa kanilang mga pamilya. Lord, maraming po salamat sa inyo sa hapong ito at salamat din po, Panginoon. Hallelujah, ang salita mo sa hapon ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat pinapaalala mo sa amin na matuto kaming mamuhay ng may kabanalan, may kaayusan sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat tunay na ikaw ang aming ehemplo, Panginoon, ng buhay na may kabanalan, may kaayusan. Hallelujah.
Tunay nga po, Ama, na hindi namin kayang gawin. Ngunit sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, nagkakaroon kami, Panginoon, upang kami matutong magpigil sa aming mga sarili, upang mamuhay na may kabanalan at may kaayusan sa iyong harapan, Panginoon. Lord, pagpalain mo nga po, Panginoon, ang salita mo sa puso ng bawat isa sa amin na nakarinig, Panginoon. Nawa po, Diyos, dalangin po namin ang salita mo ay tunay na maisabuhay po namin, Panginoon. At ito nga po, Panginoon, ang maging liwanag, Panginoon, na makita sa amin na tunay nga po na si Kristo Jesus ay nasa aming pong mga buhay. Lord, maraming po salamat. Pagpalain mo po, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat salita sa aming pong mga puso at sa bawat nakinig, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga bawat salita na namutawi sa bibig ng iyong anak na ginamit mo sa hapong ito, Lord God. Na nawa po hindi mawala ng halaga, hallelujah, ang mga salitang ito na aming po napakinggan. Lord, maraming po salamat sa buong maghapon. Marami po salamat sa kalakasan, kagalingan. Maraming po salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo po sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matamis ng aming Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you po, Sister Marlene. Lagi naman po natin sa doxology natin. At same sa ating benediction, Pastor Wilfred, pasuyo naman ako. Pag-pray din po natin sila, Pastor Mario, sa kanilang gawain ngayon. Thank you po. Thank you, Jesus. Hallelujah, mga kapatid. Bago po mag-pray si Pastor Wilfred ng benediction, dati po natin nang ginagawa ito, aawitin natin ang doxology song. Ito po ay a cappella lang dahil wala po tayong maipatugtog na music sa harap natin. Pero una sa lahat, ang doxology song ay awit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya awitin natin to na punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil naitawid natin ang ating service ngayong hapon na to. At maraming salamat din kay Sister Grace, kay Sushen, Brother Yu Chang, Shu family dahil sa mga technicalities na hindi kayang gawin ng iba kundi sila lang po. Dahil wala po si Pastor Mario. Kaya po ngayong hapon na to, let us give thanks unto the Lord. Awitin po natin ang doxology song, giving thanks unto God. Praise God from whom all blessings flow. Pwede po tayo tumayo. Praise Him, Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa hapong ito. Salamat po sa bawat mga salita, Lord, na ibinigay mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay po ng bawat isa na nagbigay ng oras, ng panahon para lamang, Lord, na magkasama-sama kami sa pagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa bawat mga pamilya, Panginoon, na patuloy na inuuna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran po, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang magdaragdag na lahat ng kanila pong mga pangangailangan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pagpapalain mo po, Panginoon, ang bawat mga pamilya dito sa House of Refuge po, Panginoon, na walang sawa, na patuloy na nakipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay para sa iyo lamang po, Panginoon. Kaya marami pong salamat
maging sa buhay po ni Pastor Mario at Sister Beth, Lord, maging sampu ng kanyang mga kasamahan po, Panginoon. Dalangin po namin ang kaligtasan po ng bawat isa sa kanila. Dalangin po namin ang iyong patnubay po, Panginoon, na sa bawat mga sasakyan po nila, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy mo nga po itong balutan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo po, Panginoon, at makapaglakbay sila ng may kagalakan at kapayapaan at makarating po, Lord, sa kanya-kanya po mga pamilya, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na kanilang inaasahan na patuloy na magliligtas sa kanila pong paglalakbay pauwi ng Metro Manila po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo at patuloy mo pong pagpalain ang iyo pong mga anak dito po sa House of Refuge, Panginoon. Salamat sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa bawat mga pamilya, Panginoon, na walang sawang nagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Pagpalain mo at patuloy na pagpapalain ang kanila pong mga buhay. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yay! Nairaos po natin. Sa mga errors po. Opo.